Okay, pasensya na kanina, inulit natin ang record natin, So, magandang Lunes sa inyong lahat. Magandang hapon sa buong Pilipinas, mga nakikinig at nanonood. Andito na naman ang tambalan, Juan Magdalena at Teach You sa Lakbay, Pagbabago at Healthy Living. Oras natin, alas 4:15, Ayan, okay, thank you. So, palagyan po makinig dito sa Rectampuna News Online, na sa pamumuno ni Roger Bron, live po to sa Facebook at saka sa YouTube. Ang Lakbay sa Pagbabago ay isang kakaibang programa na tumatalakay sa buhay ng tao patungo sa dalisay na pamumuhay. Kasama natin siyempre si Ma'am Liz, isang certified acupuncturist at naturopathy practitioner, Good afternoon, Hershey, Tolentino, at saka si Ma'am Michi. Yes, okay? Jax. So, kasama nga natin yung galawin, masyado maingay, certified itong si Ma'am Liz, ang Lakbay sa Pagbabago at Healthy Living ay handog ng Yogis Farm at ang Kirtambay Group na nag-i-sponsor ng Outreach Feeding Program at Wellness Program. Salamat sa aking kaibigan na si Jay at si Romy Mariaceta. May babatiin ka, partner? Ulitin mo ang pagbati. Siyempre naman. Ang daya mo, di mo ako pababatiin. Hello, good afternoon everyone. Good afternoon sa mga colleagues ko dyan sa Philippine Academy of Acupuncture, kay Letty, kay Doc Web, siyang president, Doc Romy, ayan. Magkakaroon kami pala ng sa October 26, invite namin kayo sa aming anniversary convention. Okay. 9 o'clock Saturday sa Aberdeen Court. Okay. If interested, kung gusto nyo sumama, kontakin nyo na si Miss Paay Letty. Okay? 0927-267-6227. Okay. Okay, okay, Nagkaroon din kami ng wellness program nitong lately lamang dito sa Juanito Rimullas School, kapangalan ko pa, Pangalan mo. Oo, napundaan, ang dami mga nagpatreat sa atin kasi Teachers Day yun, Successful naman yung wellness program na yan. May chiro, may massage, may acupuncture, may moxa, may laser. So, ito ang mga teacher. Libre po yan. So, pwede po kaming imbitahan. Basta may oras lang kami. So, per schedule. Per schedule. Okay. So, salamat ulit sa mga nakikinig dito kay Ray Santia, sir. Good afternoon po kay Samson Tisado. Okay. At sino pa man nakikinig yan, salamat po sa Ngayon po, ang topic po natin ngayon, ito na sinabi ko po, ang programa namin ay dalisay na programa. So, pag programa natin ay talagang kakaiba, So, may philosophy at meron din talagang moral values na ituturo, So, ang topic natin dito, ito yung hedonista tungo sa pagkabaliw, Yung pagiging malungkot na tungo yan sa pagkabaliw. So, pag-aaralan natin bakit nangyayari ito, So, ano ba tong ibig sabihin ng salitang hedonista, So, ang hedonista ay ito yung mga tao ang iniisip lamang ay mag-enjoy to the fullest. Okay? Hindi naman natin sinasabi na pangit pag-enjoy, Ito yung mga talagang garapalan, sagad na mag-enjoy, Na walang makakapigil sa kagustuhan nila, So, yung buhay nila ay magsaya, sentro ay material na gawain, pansarili. Kaya nga itong mga taong to ay hedonist, palagi talagang to enjoy lang sila, wala silang pakialam. Kailangan matupad yung gusto nila. At kung may mag-hassle dyan, talagang magagalit sila dyan. So ito yung mga taong to, yung malulungkutin, magagalitin, stressful, kasi nga gusto nila talaga ay magsaya lamang. Walang makakapigil nila. Lalo na di nila nakuha yung kagustuhan nila, Kaya itong mga tao to, sagad sa miserableng buhay, Walang purpose yung buhay nila. Wala nang point pa sa kanila mabuhay, kaya need nila talaga na kaya itong mga taon to ay talagang nakakatakot din na pwede rin mangyari sa ating buhay na ito, kung talaga yung sentro natin ay hedonistic life. Okay? Hedonistic, para sarili mo lang. Yes, oo, sarili mo lang. Hedonist. Oo, I am talaga, I love myself lang, oo. Napakadali po talagang napakahirap po talagang gawin tong buhay na ganito, Kasi sentro lang yung sarili mo, wala ka nang paki sa iba, So, napaka-miserable kung tutuusin mo. Ngayon, pag hindi nga nila natupad tong mga kagustuhan nila,
at meron talagang parang pumipigil sa kagustuhan nila, nagiging ano sila, emotional, nagiging magagalitin sila, nagiging miserable yung buhay nila, at dumarating sa time na madali silang tapusin yung buhay nila. Magalit. O madaling magalit, madaling mawala talaga yung talino. Tapusin ang buhay, yung magsusuicide, yes, ganyan? papunta sa annihilation. Naku, nakakatakot naman yan. Baka Kaya, maging multo na sila kasi pag naging pinutol mo buhay mo, kasalanan yun, naging multo. Kasi nga, ang rason ng mga taong annihilation o gustong puksain ang sarili, na lagi na nasa isipan nila, kung wala na akong buhay o tapos na rin ang miserabling buhay na ito ng paghihirap, wala na ang existence, wala na maghihirap, ano? Kaya nga nakakatakot tong mga ganitong pag-uugali, ano? Gustong puksain kaagad yung buhay nila. So naghahanap pa sila ng kadamay. Huwag naman puksain, baka kitilin. Kitilin Puksain parang patayin. Patayin yung ganun. So dito natin makikita kung gaano miserable yung mga taong nasa hedonistic life, ano? Napaka-miserable nila, na sobra-sobra yung suffering nila. So, minsan, naghahanap din sila ng kadamay, ano? Kasi kung ano yung nararamdaman nila sa sarili nila, sa buhay nila, iniisip nila yung katabi nila, yung kaibigan nila, kamag-anak nila, ganun din katulad nilang miserable. Marami kasi kadahilanan bakit tayo napuput sa ganyang kaisipan, ano? Isa na nga yung personal na buhay ng tao, ano? Personal na buhay nila, sa relasyon nila sa mga asawa nila, hindi nagkakasundo, kaibigan na nag-away, hindi nagkasundo, sa magkasintahan, sa kamag-anak, sa sariling pamilya. Tapos sa social problem, ano? Isa na rin dyan yung kahirapan, yung political situasyon, yung nangyayari sa mundo, apektado ka masyado niya, no? Sa kapitbahay mo, apektado ka pag nachismis ka pa, no? So, minsan sa mga organization, hindi kayo nagkakasundo, no? Sa eskwelahan, yung parang nabubuli ka. Kaya minsan nga, yung mga taong ganitong ang mentalidad ay hedonistic life, babalikan nila yung eskwelahan na yan at talagang pagbabarilin nila yung mga taong yan. Yan yung sinasabi ko na yung pagiging isang hedonistic na tao, nawawalan sila ng intelligent, napuput nila sa sitwasyon na ayun na, damay-damay na. Kasi nga feeling nila, kung ako ay malungkot, malungkot din kayo. Kung ako ay parang sama-sama na tayo, yun ang nakakatakot sa isang taong may hedonistic mentality na sagad na sa nila, sa ginagawa nila. Katakot pala kasama yung mga ganyang tao, baka bigla na lang tagain ka na lang dyan. Kaya nga napakahirap niyan, no? Kasi lately lang ito yung example na katulad napanood itong Monster na sa palabas sa Netflix, ano? Ito yung story ng 1989 pa nangyari sa Melendez brother, ano? Kung saan ito si Joyce Sile at saka Eric Melendez, ano? Isang napakayamang mga kabataan ito, 18 years old, isang 22 years old, na pinatay nila mismo ang sarili nilang magulang. Parasite, ano? Pero kung tutusin mo, perfect na yung buhay nila, successful na yung buhay nila. Bakit? Kasi nakatira sila sa Beverly Hills, Isa sa pinakamayamang lugar sa sa Amerika, no? Pag nakatira ka diyan, good life ka. Kaya nga ang tingin sa'yo ng mga tao diyan, sinasamba ka nga, talagang sikat ka diyan, famous ka diyan. Kaya nga hindi akalain ng mga pulis na gagawin to ng magkapatid na ito. Kasi nga, ito nga yung sinasabi na yung buhay nila kasi hedonistic na ang iniisip na nila mag-enjoy. Na parang itong mga magulang nila ay hindrance sa pag-enjoy nila. Hindrance. Sa gabal, okay? So, kailangan mawala sa nila to at makakuha nila yung kayamanan ng tatay at nanay nila. Kaya perfect lang yung pangyayari after 6 years na nabuksan uli yung kaso. At dahil sa magaling yung attorney, nahuli na sila talaga ang kriminal. Pero siyempre, ang kriminal, hindi umaamin yan, sa ginawa nila. Pero dahil mahusay yung attorney, na-trace nila na due to, greed and lust. Dahil yung buhay talaga nitong magkapatid na ito ay very hedonistic na enjoy to the fullest, bili ng Rolo, bili ng Rolex, punta dito, pasyal doon, bili ng mamahaling kotse, magdamagan sa inuman, magdamagan sa mga gimmick party. Yan ang nangyari sa buhay nila. Masyadong hedonistic, wala na nga silang panahon para sa magsimba, puro lang sila enjoyment. Pakasarili, kumbaga. Yes, yan yung hedonistic na nakakatakot, Okay, thank you kay Russell Malabanan sa Pati muna tayo sa mga nakikinig. Okay. Sir Ray, Professor Ray Santia. Yes. Sir Russell,
Si Mitzi, Jax, kamusta ka na dyan? Yeah, okay, thank you. Masarap magluto ng cake yan. No? Oras natin ay 4:25. Nalit tayo kanina, no? Kasi talaga napakahirap maging hindi isang take yan, no? So, balik naman tayo sa politika. Ito yung nung last time na nagpunta kami dito sa Comelec Silang, nitong Sabado ba yun? Yes, Sabado. Sabado, filing ng ni Kevin Anarna, dating nag-ano siya file ulit siya ng suspended mayor. Okay. Pero pero bumalik ulit siya. Siyempre hindi pa naman talaga nahatulan ever. So nakabalik ulit siya at talaga naman napakaraming tao na dumami Parang di na mahulugan ng karayo. Sobra. Yes, so marami pa rin sumusuporta, no? Kasama niya ang kanyang 8 konseho. Ganoon din naman kay dating Mayor Umil Poblete, kung saan nag-file din sila ng COC, kasama si Dr. Gorin, kasama rin ng 8 konseho niya. So, yun, ganyan na naman ginagawa natin mga kami bilang mamamahayag at bilang writer din ng dyaryo. Sinusulat lang namin kung ano yung mga nakikita namin. At ito po ay pawang katotohanan lamang. So, yan po ang balik ulit tayo sa subject na hedonista, papunta sa kabaliwan, Katulad nga ng sinabi ko sa inyo, itong story ng Menendez brother na nangyari sa Beverly Hills, 1989 pa, napakabata ng mga taon to, 18 years old, isang 22 years old na magkapatid, na talagang ang buhay nila ay mag-enjoy, kaya para sa kanila, hindrance yung magulang nila, kaya pinatay nila, Hindi mo kailangan gagawin nila yon. Karumal-dumal. So, ibig sabihin ito yung mga taong hedonista na dumarating sa point na sobra-sobra ng enjoyment nila, pero hindi pa rin sila makontento. Hindi masaya. Oo. Bakit nga ba, Madam Lee? Bakit yung tao na sobra naman, mayaman na, may pinag-aralan, athletic, lahat na, nabibili nila, mabait naman yung pamilya nila, o whatever, kung pamilya man nila, magulo, pero bakit dumating sa point na ganun sila? May kanta tayo dyan Oo. There's no satisfaction. I can get no satisfaction. Get no satisfaction. So, yes. At isa pang dahilan dyan, kaya yung mga taong yan ay talagang nagiging hedonistic o nagiging baliw na at pinapatay na nga nila ang mga hindrance sa buhay nila. Halimbawa, kasamahan nila, kakulig nila, magulang nila. Kasi nga, yung buhay nila nakasentro sa material na gawain. So, iniisip nila na kung ang katawan na ito ay mag-i-enjoy, i-enjoy nila, pasayin nila itong katawan. Ito, yung mata, yung kamay, yung tenga. Sila yung katawan, Oo, ako yung katawan. Sila rin. Oo. Magsaya tayo to the fullest, walang pipigil. Maling pananaw yun na gusto mo mag-enjoy. Ano ba yung mga enjoyment na naisip ng mga tao, Madami. Diba? Unahin mo yung mata mo. Yeah. Manood, maghapon. Yung tang, dila. Anong gusto ng dila? Kumain ng masasarap, pizza, kumain din ng donut. Okay. Kumain din ng natawa si Rhea, Okay. Tapos mayroon din yung tenga. Gusto mong makinig. Minsan, nagsawa ka na sa classical, gusto mo naman sa jazz, hanggang to the rock and roll, hanggang sa heavy metal na, hindi ka masatisfy, So, dumarating sa point na mali talaga yung pananaw na tayo ang katawan, pasahin natin ang katawan, tayo ay sasaya. Hindi ganun kasi lahat na ginawa ng mga magkapatid na ito, o sila, kahit si Rolling Stone, sinasabi nila yan na hindi sila masatisfy Nakakagets ba sila? Kasi kung hindi nila napanood yung movie, katulad ko, di ko napanood yan. Kailan panoorin na yan? Kasi totoong story yan So, tandaan natin, I can get no satisfaction. Kaya napakadami mga tao ngayon dahil hindi nila ma-meet yung enjoyment, nagpapakamatay. Nangyayari yan sa iba't ibang bansa. Like in Korea, mga artista, pag wala ng show o laos na sila, o hindi nila napatangos yung ilong nila, ayan, nagpapakamatay na lang sila. Ganon din sa Japan, they commit suicide pag hindi sila nakapasa sa subject nila, o ganon sila sa inisip pa rin nila yung sarili nila, yung sasabihin sa kanila ng tao, yung expression ng tao sa kanila. More on palagi sa katawan More on palagi to the bodily concept. Alam mo kung bakit, partner? Kasi akala nila sila yung katawan, pero hindi nila alam sila ang nandiyan sa loob ng kanilang katawan. Okay? Kaya dapat maisipin na nila, yung nararamdaman nila, ay ano lang yan, hindi sila yon. Yung mga emotion na, minsan,
nagalit kaagad sila, nag-react kaagad sila, bugso ng damdamin, nakabaril. Oo nga. Nagagalit kaagad, nagmumura. Oo. So, yun ang masaklap doon. No? Kaya lang, intindihin natin na bugsungan ng damdamin. Kailangan talaga yung tao magkaroon ng pag-unawa sa sarili. Alamin nila na tayo ay hindi katawan, na ang katawan lang ay nasasaktan, na nakakaramdam ng emotion, nakakaramdam ng pighati, nakakaramdam ng kasiyahan, pero hindi ka dapat mag-dive. Mag-dwell. Oo, mag-dwell doon sa ganung kasi katawan lang yan, minsan malungkot, minsan masaya. Pero partner, parang mas marami yung stress. Hindi, mas marami ang pighati o kalungkutan ay kasi nga kasi nga nandito tayo sa mundong ito. Itong mundong ito kasi planet of death to Lahat mamamatay. Sino ba yung mga kaibigan mo na matanda na buhay pa ngayon? Wala na. Kahit yung mga idol kong politician na mga matatandang tanyada, sila Kalaw, etc. Wala na. Mga usay wala na, di ba? Nangamatay na. Mga magagaling nangamatay na. So, ibig sabihin, yung body lang nilang namatay, pero yung spirit soul within that body, buhay yan. No? So, dapat yun ang maisip ng tao na pagpalagian yung iniisip na kayo ang katawan at palagi yung iniisip na pag nag-enjoy ako, sasaya ako, kabaliwan yan. Hindi mangyayari yan, no? Dahil marami ng mga mayayamang artista, katulad nila Michael Jackson, Marilyn Monroe na napakagandang babae, pero nag-commit ng suicide. Naduwag sila, na akala nila, naduwag sila, kaya nga yung mga tao nagsisuicide, duwag yan Kasi hindi nila ma-accept na ganito na lang ba yung buhay ko? Malungkot palagi. Bakit hindi nila paglaban? Maganap talaga sila ng realization kung paano nila pupuksain itong kalungkutan, Yung aalisin nila tong kalungkutan o lalabanan nila yung kalungkutan, lalabanan nila tong nararamdaman nilang kabaliwan. Kasi lahat naman yan may solusyon. Hindi ang kitli ng buhay mo dahil ito na lang nakikita mo. Hiniram lang dati, sabi ni Ray Francisco. Tsaka ang stress daw, sabi niya, pagkain daw hindi nakadilig. Sira ulo ka talaga, Ray. Anyway, ay talaga to si Ray. Dapat to pagbabarilin Okay. Ganyan dapat ang mentalidad ng isang tao. Medyo in the mood of goodness. Kasi yung mga tao na in the mood of ignorance, madali magalit. Nagmumura ka agad. Namamaril ka agad. Di ba yung road rage? Di ba babariling ka agad? Bugso ng damdamin, sisigawan, o babanatan sa Facebook. Mali yan, maling yan kasi na yung magiging isang tao mo na isang professional nawawala. Pag pumatol ka pa sa ganyan, katulad pareho ka na rin nila. Di ba? Pag nadadala ka ng damdamin nila, katulad ka rin nila. So, dapat maging professional po tayo. Hindi daan na wag patuloy ng mga ganyan. So, yung mga tao to, katulad to, itong nangyayari ko, sinabi ko nga sa inyo, na yung kabaliwan na ito, yung pagiging hedonista mo, na palaging iniisip mo, na itong mundong ito ay magpapasaya sa akin, itong babae, itong lalaki, itong kayamanan, o pag kumita ako ng malaking komisyon, meron na akong bagong kotse, palitan ko na yung Suzuki ko, na bulok-bulok, ayan, palaging sira, palitan ko ng Rolls Royce, tapos, o bila ko ng maraming sasakyan, papagawa ko ng malaking bahay, maraming kama, bakit hindi pa rin masaya yung taong yun? Ano pa rin siya, burnout pa rin siya. Tapos later on, pag nakita mo, nagpatay na sa sarili. Wow. Iniwan na yung karangyaan. Dahil nga, hindi nga ikaw sasaya sa material na bagay. Na kahit ilang beses ka lumamon maghapon, kahit ilang beses ka makipag-sex, ilang beses ka mag-inom ng alak, mamatay ka na sa kakainom, magsigarilyo, magshabu, hindi ka pa rin sasaya dahil katawan lang ang pinapasaya mo. Hindi naman tayo yan Ang pinapasaya, dapat mong pasayahin, yung spiritual na nasa loob ng katawan. Ikaw, pasayin mo. Ano ba yung magpapasaya sa'yo? Okay? Tama, correct. Yan, hindi material. Bati na tayo. Masyado nagagalit ka na. Hindi. Ano lang yun? Puso mo. Ano lang yan? Talagang... Puso. Tawa naman lang dyan. Ayan. Malakpak pala, So, alas 4:35, Okay. Maraming salamat, maraming nakikinig, Sir, kumusta po? So, dapat po, talaga tayo ay nasa katinuang pag-iisip, Na dapat isipin natin na nagsasuffer lang ang katawan. Yes. Nagsasuffer lang ang mata natin sa sobrang panunood.
Nagsasuffer lamang ang dila natin sa kakakain. Hanggang sa pati bawal na kinakain natin, mga matatamis, nagkakasakit tayo. Pakikinig ng maghapon, katulad pagbabasa ng text, kanina nga lumabas ako para makisilip kung ano yung ayuda sa barangay o saka sa plaza. Sumakit lang ang mata, daming tao. Ay hindi ka naman mabibigyan kasi wala ka naman listahan eh. So dapat nga paisip-isipin mo na yung paulit-ulit na pag-i-enjoy sa sarili, hindi mo pa rin mararamdaman ang sagad na kasiyahan. Satisfaction. Bitin ka pa rin. Yes. Meron ka pa rin hinahanap-hanap na hindi mo yan makikita sa material na bagay, ano? So, sa mali pong pag-iisip yan, mali pong gawain yan, na magbabad ka sa kaligayahan, to the fullest, na wala ka ng pakialam, hindi ko na mga po sinabi sa inyo na masamang mag-enjoy. Ang sinasabi po, moderate lang. Huwag niyong isipin na ito yung buhay natin, na mag-enjoy lang to the fullest, wala na tayong pakialam. Kaya nga yung mga politiko, minsan sa gusto nilang yumaman, mangurakot, akala din kasi nila, sasaya sila. Pag napasaya ko yung sarili ko, sasaya ako. Bakit hindi ganun? Kasi may hangganan palagi. Ayon nga kay Jagadguru, Chris Butler, natural lang sa isang individual ay naiisip niya na wakasan na ang buhay niya at wakasan na rin itong mundo nito dahil ang sinasandalan nga nila ay hindi naman sila sumasaya. Napakaganda, no? Tandaan niyo po, no? Na isang individual lang, tayo po, yung buhay natin, gusto na nating wakasan kasi sumasandal pa rin kasi tayo dito sa mundong ito na akala natin sasaya tayo. Akala natin pag maraming pera na ako, may kotse na ako, may bahay na ako, nakakapag-abroad na ako, totally happiness na walang kamatayang kaligayahan. Hindi pwede mangyari yun dahil nga po tayo ay spiritual na nilalang. Ang kailangan natin spiritual na gawain, spiritual na pagkain, spiritual na kaibigan. Kaya po puro problema ang dumarating sa atin. Hindi na kaya nating i-grab yung problema na yun, nagpapakamatay tayo, nagiging violent tayo, dahil nga sa epekto ng pagiging isang hedonista, ano? Kaya, ano madadagdag mo, Ma'am Nis, ano? Talagang... Sobrang nagalit ka na yata, sabi ni Ma'am dito, kalma ka lang, Annalyn, Clemente, si Priscilla, Lavaria. Thank you, Erwin, Resurrections, watching, ano? Pero si Ray Francisco, ano sabi niya, masaya ka pag nasa puso mo si God. Ay, thank you. Tama ka. That's the good, that is the good answer kasamang Ray, ano? Talaga namang ito si Ray, ano, alam niya yung nangyayari, madali rin siyang makiride on, madali rin siyang makaintindi. Yan ang importante sa tao eh. Hindi na dadala sa emotion, ano. Kasi yung mga tao, pag nakalimot sa problema, ano yung paraan nila para makalimot sa problema? I mean, siyempre, lalasing, alak. Ayun, magdamag, ano? Sugal. Naku, marbahay, ano? Punta sa beer house, ano? Chicks. Tapos yung babae, pag nakita niya, pag gusto niya, natawa si Ray dyan, ano? Anyway, gusto mo makalimot, ano? Gusto mo makalimot, magbabad dun sa mga enjoyment na yun, no? Pero nakakalungkot, hindi ka, parang sa pagkagising mo sa umaga, parang kulang pa yung alak na nainom ko, no? Mukhang hindi masaya yung kasama kong babae o yung lalaki ko na nakilala, di ba? Ganon yung feeling mo, bomb out ka pa rin, burn out ka pa rin, no? So, gusto mo talagang, kaya dire-diretso pa rin enjoyment mo hanggang sa magkasakit ka na. So, yung buhay mo talaga, very hedonistic, end up mo talaga yan, papakamatay ka na, magiging analysis, mandadamay ka pa. Kaya kita mo yung mga istorya, sa bakit yan nangyari sa Amerika, common yan, ano? Isipin mo ang American country, napakayamang country niyan. Pero bakit may namamarin na lamang dyan na walang kaabog-abog, papapatayin yung mga estudyante, mga naglalakad sa kalye. Pero yung mga taong yan, success na yung buhay. Di ba? Kompleto na sila, may kotse, kapag mayroon silang pension, talagang, bakit dumarating sa point nila na pagbababarilin nila yung mga tao walang kaabog-abog? Dahil nga yung mga taong yan ay nabaliw na. Dahil ang akala nila, ang enjoyment ay makikita sa material na gawain, sa material na mga pangangailangan nila, sa material food o pag-enjoy, pag-inom ng alak, magdamag. Namali sila talaga ng konsepto sa pananaw nila sa buhay. Namali talaga sila na ang akala nila itong katawan na ito ay pag binigyan mo ng enjoyment, sasaya. Hindi nangyari yon. Kaya inisip niya,
sa sobrang ano niya, sa sobrang inis niya sa sarili niya, inis sa buhay niya, mamamaril na ng tao. Yun ang totoong reason kaya ganyan eh. Kaya yan ang nakakatakot dyan, no? So, Okay. anong oras na? Sige, tuloy pa kasi Bye, na-drate ano. 40. Oh. So, kaya nga, 4:40. na mahirap talaga na magbabad tayo sa mga ganitong enjoyment. Gugulo lang ang buhay natin. Magiging malangkot lang at masalimot ang buhay nila. So, ano ba ang partner? Ito, sa inyo naman, ma'am, ano? Ikaw naman ay nasa naturopathy practitioner. Ano ba ang mabibigay mong traditional na pamamaraan? Meron ba? Siyempre, kapag ganyan, galit ka, o kaya nalulungkot ka, na ano ka ng emotions, nangingibabaw yung emotions mo. So, nagkakaroon ka ng sakit. Diba? Oo. Pagka nangingibabaw emotions. Katulad yan, nagbablock kasi yung chi natin, lugar na dumiretso, parang isang ilog na pagka may bara, hindi tumatakbo ng maayos, hindi ba? Tama, sige. So, yun. Naapekto yung katawan So, mo. ibig sabihin, ito kailangang i-balance talaga tong chi, ano? So, Yin and yang, oo, kasi yin, katawan i-balance natin, mo. yin Oo, and yang. i-balance natin. Pag sobra ang yin, magkakasakit. Oo. Pag kulang naman sa yang, magkakasakit din. Kaya nga, kailangan balance siya. Pag ibig sabihin, pag sobra ka sa matamis, magkakasakit ka. Pag sobra ka sa maalat, magkakasakit ka. Pag sobra ka naman sa matabang, medyo Kompleto tama lang. dapat, 5. Oo. Diba? Maasim, maalat. Diba? Maalat. Ayun, ano? Oh, si Ray lang yung Pungent. si Ray lang yung mahilig diyan sa Diba maalat. yung pungent sa Oo. Tagalog? Okay. Yun, kailangan Oo. kompleto yung panlasa natin sa isang araw. Okay. Kailangan kumpleto. So, kailangan palaging yung balanse. emotions natin, huwag masyado. Walang excessive emotions dapat. Dapat Kasi nagkakaroon ng imbalance. kalma, tawag yung kalma. Kalmado ka Hindi lang. imbalance. Imbalance. Nagkakaroon ng hindi pantay. Imbalance. Kunwari, mataas yung kabila mababa. Ganun. Okay. Kaya So, kailangan balansehin. okay. Magaling yan. Talagang kailangan i-balance lang Oo. talaga yung buhay natin. Okay. Ngayon, pagka hindi balanse, nagkakaroon ng organ failure. Ano yung organ failure? Nagkaka-heart problem, nagkaka-liver problem, Yun, nagkaka-kidney problem. Prostate, Nagkakasama-sama na yan. liver. Okay, Oo. tama. So, kailangan balance lang. Okay. Takot din, minsan kasi nakaka-epekto rin yung takot. Okay? Kaya Yes. dapat hinay-hinay lang, partner. Oo. Okay? So, yung bang katulad yan, yung mga pagtakot ka, no? Mahina ang kidney mo niya, no? So, Oo. pag parati kang may takot, ano? Yung chi mo, bumababa, no? May Takot. cause of involuntary urination, no? Palagian ng pag-ihi. Oo, O kasi- kaya, hindi ka maihi. Kasama Ako yun po, sa bladder and kidney Okay. functions. So, mayroon din menstrual disorder yan sa mga babae. For example, Oo. sa sexual order din yan, mayroong imbalance din yan, no? Meron. So, talagang kailangan iwasan natin yung takot. Para hindi ma-injured Oo, ang ang ating ating- katawan at ang oo. ating chi ay diretso yung pagdaloy. Yes. Okay? Hindi mababalanse yan kung palagi kang stress. Yes. So, magiging Yan stagnant, Pakinggan nyo ano? yan, mga partner, mga colleague dyan, Oo. Stress. Oo. Napakahirap. Oo. Mahirap gumaling sa sakit pag may stress. Oo. Relax lang, ano? So, itong ino-offer natin, itong meditation. Ano? Mag-exercise tayo. Relaxation. Kasi ito nga yung palagi namin sinasabi sa mga wellness program namin sa barangay, ano? Na, ano ba yung naitutulong nyo? Naitutulong namin sa barangay, ito nga, libre nga lang namin ginagawa to. Kasi, tulong namin sa mamayan na meron kaming libre acupuncture. Then, habang ina-acupuncture sila, meron kaming pinapatunog na sound meditation. Kasi itong sound meditation, kung tutuusin nyo, parang tayo, no, bakit pa tayo namamasyal sa nature? Gusto natin makarinig ng huni ng ibon. Sa Manila ba, makakarinig ka ng agila? Yung mga huni ng mga Sa iba't iba tunog. Manila Zoo. Hindi, kakaawa naman yung mga doon. Makakarinig ka ba doon ng flowing ng river? Di ba? Makakarinig ka na ba doon sa Manila ng mga, talagang yung hangin, yung daloy ng hangin, di ba? Sa Manila Bay. Oo. Meron, cultural. Kaya lang, toxic na din sinasabi mo, no? Pinapatawa mo naman ako. Kaya kasi barilin eh. Sobra ata sa kape, kaya gano'n. No? Ay, hindi ako nagkakape. Excuse me. Okay. So, tandaan natin, mga sir, mga mama, no? Kailangan ma-relax tayo through ear acupuncture, isa na yan. Mag-travel tayo. Detox. Kung may Detox budget tayo, travel tayo sa mga Holy Land. Detox yun. Ear acupuncture. Yes, And then, mag-meditate tayo, no?
mag-relax tayo. Ito yung pinaka-importante. Relax natin yung mind natin. Hindi yung magbabad tayo sa sound na maghapon lang tayo nanood, maghapon lang tayo nakinig ng chismis, maghapon tayo nanood ng basketball. Ay hindi po yan, hindi po tayo ma-relax yan, no? So ito ngayon ino-offer namin yung sound na ito. Ito pakinggan niyo po to. Itong Om Hari, sound na Hari. Para bang nakikinig kayo ng ibon, huni ng ibon, na-relax kayo. O yung patak ng ulan. May ibig sabihin yan, partner. Oo. Sabihin mo ano yung Om, tsaka ano ibig sabihin ng Om, at tsaka ano ibig sabihin ng Hari. Oo. Yan ay ang Om kasi, yan yung unang-unang sound na maririnig mo noon. Na sa universe, ano, palagi mo, tapos yung Hari na yan, yung Hari, ayun, nagbibigay, yun yung power, isang mantra o isang sound na marirelax kayo. Kaya, Om Hari lang pakinggan nyo. Po, may, ano. Paulit-ulit yan, ano, at medyo po marirelax kayo. Diba? Ay, katulad ito, pakinggan natin ito. Ayan. Ayan. Pakinggan nyo po ito. Ang iyong mga mata. Ayan. I-relax ang iyong mga balikat. I-relax ang iyong mukha. Mauuna akong kakanta at kayo ay susunod bilang isang grupo. Ngayon, sundan ninyo ako at ulitin. Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om. So, makinig lang po kayo, ipikit niyo yung mata ninyo. Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om. Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om. So, yun po ang Hari Om. Paulit-ulit lang yan, pakinggan nyo. Yan po ang healing sound. Hari Om, Hari Om, Hari Om, Hari Om. Hari Om, Hari Om. So, yun po, mga nakikinig, ano? So, hanggang dito na lang po ang aming programa. Napakasaglit na programa. Tuwing Monday po, pakinggan nyo kami, ano? Pakinggan nyo kami tuwing Monday, alas 4 hanggang 4:30. Kaya lang kanina, nagkaroon ng technical problem ang aming so, sana po palagyan nyo makinig sa amin dito sa aming programang Lakbay sa Pagbabago, Healthy Living para sa dalisay na pamumuhay. So, Hari Om sa everyone. Mag-relax po tayo. Ang buhay po natin ay maging simple lamang. Huwag po nating isipin ang material na bagay. Mag-relax lang po tayo at everything will be alright. Ano? Sa palagi lang makinig at palagi sampitin tong healing sound na Hari Om. Thank you everyone.